monthly sales and expenses. Para sa mga naghahanap ng ganitong Google Sheets, meron tayo niyan guys. Ito ay simple lang at madali lang ding gamitin. So magagamit mo lang siya sa Google Sheets. So online siya na pwede mong magamit. So pwede mo kang laptop, tablet, computer, or sa cellphone. Sa cellphone nga lang medyo maliit yung screen. So meron tayo ditong ginawang sample. Ito yung pinaka-sample natin, guys. Ayan. So, pag bumili kayo ng ganitong template, makikita nyo rin yung sample dyan. So, meron tayong January, February, hanggang December yan. So, ginawa ko kasi monthly para pwede nyo makita yung sales and expenses nyo every month. So, pag nag-January ka, kunyari, tapos ka na sa January, lipat ka na ng February para hindi maghalo yung sales and expenses mo sa January to February para pwede mo i-compare kung malakas ba yung January sa February. Ayan, so monthly siya. Okay? Sa paggamit nito guys, madali lang din naman. So meron tayo ditong graph, yung egg pie chart natin, yung January sales, January expenses, makikita mo yung ating mga data. So dito, maglagay ka ng date, tulad ng nilagay kong sample, date, sa details, kunyari, 1 tray, sa category egg, yung transaction amount, 300. So, status of payment, paid. Reference kung meron man. Sa expenses, yung date, syempre, importante yan. Sa category, kunyari, electricity. Sa details, yung Meralco, yung transaction amount, 5,000. So, status ay paid. So, ganun lang din ang gagawin nyo. So, dalagay nyo lahat ng details. Ayan. So, automatic dito, pag naglagay ka ng amount, matototal ka agad yung sales mo dito sa ating January sales natin. So, same din sa January expenses natin. Ayan. So, pag tinanggal ko tong 300, yung 2,000, mababawasan siya. Magiging 1,700 na lang, di ba? So, automatic yan. Same dito sa ating expenses. So, 9,500. So, tanggalin ko yung 5,000. Ay, 5,000. 5,000. Ayan, sige magiging 4,500 na lang. So, tanggalin pa natin yung 3,000. Ayan, magiging 1,500 na lang siya. Automatic naman siya. Ayan, so kagandahan lang nito, makikita mo yung mga record mo ng expenses mo sa sales mo every month. So, January hanggang December yan. So, dito guys, pag marami kang transaction sa isang araw, syempre ilalagay mo lahat yan, yung sales mo sa expenses mo. So, pag puno na, dito sa pinakababa, meron din yan total. Ayan o. So, dito, kunyari, 78, di ba? Last na. Wala ka na paglalagyan kasi di ka na pwede maglagay dito sa baba. So, gagawin mo dyan, pag naglagay ka dito sa baba, hindi mo matutotal to. Hindi masasama dyan. So, dito, gagawin mo, pag 78 na lang, yung lalagyan mo, right-click mo lang yan, tapos, insert one row above. Ayan. So, magiging 79. So, gawa pa tayo isa. Ayan, magiging 80. So, hanggang pababa ng pababa, ayan, magdagdag ka lang, ayun, ng row. Ayan, insert one row above. So, 81. So, ganun lang gagawin nyo pag napuno nyo na to. Pag tapos na kayo sa January, siyempre, lipat kayo sa February hanggang December. So, makikita nyo yung record nyo ng sales saka yung expenses nyo every month. Yan lang kaganda dito sa ating monthly sales and expenses. So, kahit anong business naman na pwede dito sa ating Google Sheet natin. Ayan o. Pantindahan, pwede yan. Bigasan, pwede yan. So, tignan nyo na lang guys yung ating video para kung gusto mo, pwede ka mag-avail. At syempre, saan nga ba mabibili yung template natin? Dito lang sa website natin. So, check mo lang yung ating comment section or description. Andyan yung link ng website natin. So, click mo lang yung ating search. So, type mo lang monthly sales and expense. Marami kasi ditong template guys, kaya isi-search mo na lang yung gusto mong hanapin. So tulad dito, dalawa yung lumabas. Isa kasi dito ay yung pang printing shop. Ayan. At ito naman yung ginawa natin na template para sa video natin ngayon. Ayan. So kahit anong business pwede dito. Dito naman sa kabila ay printing shop. So click natin tong monthly sales and expense. So dito guys, sa pag-order ng ating template para makakuha ka ng copy, maraming pwedeng payment method ang magamit. So, GCash, Maya, bank transfer, at PayPal. So, click mo lang add to cart. So, add to cart mo lang siya.
Pag meron kang coupon, lagay mo dyan. Kung meron kang coupon, kung meron kang points, lagay mo rin dito para mabawasan yung babayaran mo. So dito guys sa ating website, every time na mag-avail ka, meron kang 1 point na maiipon na pwede mo magamit. Ayan. So click mo lang tong proceed to checkout, GCash, Maya Bank. Kung PayPal naman, PayPal checkout. Pero kung Maya at GCash at Bank, click mo tong kulay green. So proceed to checkout. Dito na guys sa website natin sa pag-checkout, so kailangan mong fill upan yung billing details natin para magkaroon ka ng account dito sa website natin. So every time na bibili ka or magla-login, meron kang account dito sa website natin. So fill upan mo lang yung first name, last name, yung street address, town city, postcode, phone number, higit sa lahat guys, yung email address kasi dyan isi-send yung password para ma-set mo yung account mo ito sa website at yung details na binili mong template. So, kailangan tama yung email. Click mo yung create an account para magkaroon ka ng account dito sa website natin. So, pwede ka magbayad sa debit and credits, PayPal, click mo lang yung PayPal, direct bank transfer at yung pinaka-common method natin yung GCash, Maya, BillEase, WeChat Pay at yung QR page natin. So, dito guys, sa pagbayad, pag nag-place order ka, may lalabas na QR code yan. So, ang gagawin mo lang, i-scan mo lang yan para makapag-purchase ka dito sa ating website. So, ganun lang yung gagawin nyo guys. Kahit anong e-wallet, basta may QR code, i-scan mo lang, makapag-buy ka na dito sa ating website. So, hintayin mo na lang yung email pag nakapag-place and order ka na.